Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po, mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo. Unang araw ng linggo, isang bagong araw na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Isang bagong pagkakataon upang siya ay pasalamatan, purihin at paglingkuran. Sa bawat umaga, marami tayong kinaharap na gawain, responsibilidad, mga hamon. Ngunit bago natin harapin ang mundo, mahalagang simulan natin ang araw na nakatingin at nakatayo sa matibay na bato, ang ating Panginoong Hesukristo. Maaring magbago ang ating kalagayan, ngunit hindi nagbabago ang Diyos. Maaring may mga bagay na hindi natin alam kung paano haharapin. Ngunit maaari tayong magtiwala sapagkat ang Diyos ang ating lakas, gabay at kanlungan. Kaya sa umagang itong mga kaibigan, buksan natin ang ating mga puso at sa presensya ng Diyos. Hayaan nating ang kanyang salita ang manguna sa ating mga desisyon at ang kanyang presensya ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Simulan natin ang araw na kasama natin ang Diyos sapagkat si Kristo ang matibay na bato. Mayroon tayong lakas na harapin ang anumang hamon ng buhay. Isang magandang umaga po muli sa ating lahat, mga kaibigan. Naway pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang ating pong pagninilayan ngayon, mga kaibigan, ay matatagpuan sa Bagong Tipan, sa Mateo Kabanata 24, talatang 44. Ito po ang sinasabi. Kaya't maging handa rin kayo, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaakala. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa pagkakataong muli kaming makapagtipon upang makinig ng iyong mga salita. Buksan mo po ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong kalooban. Gabayan at pagpalain mo po kami sa aming pagninilay ngayong umaga. Aming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na naroon pa sa mga baha dahil sa matinding ulan ng mga ilang araw. Samahan mo po sila, ilayo mo po sila sa mga karamdaman o Diyos, lalong-lalo na sa aming mga kapatid na mga matatanda at mga bata. Proteksyonan mo po sila sa mga karamdaman. Amin din tinataas sa inyo ang aming kapatid na may mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin o Diyos at pagalingin upang sila o Diyos ay patuloy na makapaglingkod sa inyo bilang kailang Diyos at tagapagligtas. Tulungan mo po sila na makabangon sa banig ng karamdaman. Amin din nilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang trabaho. At maging sa kanilang pag-uwi, Panginoon,
Samahan mo sila upang sila, O Diyos, ay ligtas na makarating sa kanilang mga tahanan pa, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Panahon na para tayo ay maghanda. Yun po ang ating pamagat ng ating pagninilayan. No? Panahon na para tayo ay maghanda. Ang buhay ay puno ng paghahanda, di ba? Puno ng paghahanda. Kapag may pagsusulit sa eskwelahan, naghahanda tayo sa pag-aaral. Kapag may importanteng lakad, no? Naghahanda tayo ng mga kailangan. Kapag may bagyo, mayroon daw darating na bagyo sa ating bansa, di ba? Naghahanda tayo ng pagkain, tubig, at iba pang pangangailangan. Kapag may mahalagang bisita, inihanda natin ang ating tahanan. Ngunit, may isang paghahanda na higit na mahalaga kaysa sa lahat. Ang paghahanda sa pagharap sa ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa Matthew, Kabanata 24, talatang 44, malinaw ang sinabi ni Jesus, maging handa rin kayo. O, di ba? So, hindi niya sinabi ni Jesus na alamin natin ang eksaktong araw. Hindi niya sinabi. Hindi niya sinabi na hulaan natin ang oras. Hindi niya sinabi na matakot tayo sa bawat pangyayari sa mundo. Ang sinabi niya ay maging handa kayo. Maging handa kayo. Ito ang hamon sa bawat isa sa atin, mga kaibigan. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi. Hindi rin natin alam kung kailan matatapos ang ating buhay dito sa lupa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Ngunit mayroon tayong pagkakataon ngayon, mga kaibigan. At ang tanong ay, handa na ba kayo? Handa na ba tayo, mga kaibigan? Panahon na para tayo ay maghanda. Yun ang sinabi sa Matthew. Maraming bagay sa buhay ang maaari nating ipagpaliban. Maaari nating sabihin, bukas na lang ako magsisimula. Di ba? Sa susunod na linggo na lang. Kapag mayroon na akong panahon. Kapag maayos na ang buhay ko. Kapag matanda na ako, saka ako magiging seryoso sa Diyos. Napakaraming baka, no? Kapag, mga kaibigan. Ngunit ang problema sa salitang bukas, mga kaibigan, ay hindi natin nang hawak ang bukas. Hindi natin nang hawak ang bukas, kaibigan. Ay mayroon tayong ang kasalukuyang araw. Yun ang meron tayo, mga kaibigan. Kasalukuyang araw. Kaya kung tinatawag tayo ng Diyos ngayon, kung tinatawag tayo ng Diyos ngayon, mga kaibigan, ngayon ang panahon upang tumugon. Kung kailangan nating magsisi tayo. Ngayon. Hindi bukas. Kung kailangan nating magpatawad tayo ngayon. Kung kailangan nating bumalik sa Diyos, bumalik ka na, kaibigan. Huwag mo nang ipagpaliban. Dahil hindi mo hawak ang iyong buhay bukas. No? Hindi mo hawak. Kaya kailangan nating ayusin ang ating buhay. Magsimula tayo ngayon. Huwag nating hintayin ang huling sandali bago tayo maging seryoso sa Diyos.
hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi natin alam. Isa sa pangunahing aral tungkol sa pagbabalik ni Kristo ay ang kawalan ng katiyakan tungkol sa eksaktong panahon. Ayon sa Matthew, Kabanata 24, talatang 36, sinabi ni Jesus na tungkol sa araw at oras at iyon ay walang nakaalam. Napakahalaga nito mga kaibigan. Hindi natin kailangang gumawa ng mga hula tungkol sa eksaktong petsa. Hindi natin kailangang matakot sa bawat pangyayari at sabihin agad na ito na ang katapusan. Ang dapat nating gawin ay mamuhay ng handa. Parang isang taong naghihintay sa isang mahalagang bisita. Dahil hindi niya alam ang eksaktong oras ng pagdating, hindi niya iniiwan na marumi ang bahay. Di ba? Palagi siyang handa. Ganon din ang Kristiyano, mga kapatid, mga kaibigan ko. Hindi natin alam kung kailan darating si Jesus. Kaya dapat tayong maging handa araw-araw. Ang paghahanda ay nagsisimula sa ating puso. Kapag sinabing maghanda, mga kaibigan, maaring isipin natin ang mga panlabas na bagay. Ngunit, ang tunay na paghahanda ay nagsisimula dito sa ating puso. Maaring maganda ang ating pananamit sa pagsamba, ngunit hindi maayos ang ating puso. Maaari tayong may hawak na Biblia, ngunit hindi naman natin sinusunod ang salita nito. Maaari tayong may hawak o umawit, ng mga awiting Kristiyano, ngunit may galit at sama ng loob sa ating puso. Maaari tayong maglingkod sa iglesia, sa simbahan, ngunit malayo naman ang ating personal na relasyon sa Diyos. Kaya, kailangan nating tanungin ang ating sarili, mga kaibigan. Kumusta ang aking puso sa harap ng Diyos? Kumusta ang ating mga puso sa harap ng Diyos? May kasalanan ba akong ayaw kong bitiwan? May taong hindi ko mapatawad? O may ugali ba akong alam kong hindi nakalulugod sa Diyos? May bagay ba akong mas minamahal kaysa Panginoon? Ang paghahanda sa pagbalik ni Kristo, mga kaibigan, ay nagsisimula sa isang pusong handang magsisi at sumunod. Ang pagsisisi ay bahagi ng paghahanda. Di ba? Kasi ang tunay na paghahanda ay hindi lamang pagiging relihiyoso. Ito ay pagsisisi at pagbabago ng buhay. Kapag ipinakita sa atin ng Diyos ang ating pagkakamali, hindi natin dapat ito ipagtanggol. Hindi natin dapat sabihin, ganito talaga ako. Lahat naman ay higong magawa nito. Hindi naman masama iyon. Di ba? Sa halip, dapat nating sabihin, Panginoon, patawarin mo ako. Baguhin mo ako. Ang pagsisisi ay hindi tanda ng kahinaan. Mga kaibigan, tandaan natin yan. Ang pagsisisi ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng pagpapakumbaba. Kapag tayo ay lumalapit sa Diyos ng may pusong nagsisisi, ipinapakita natin na kinikilala natin, kailangan natin ang kanyang biyaya. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, mga kaibigan. Hindi natin kayang iligtas. Kailangan natin
si Kristo. Huwag tayong maging tulad ng mga taong hindi nag-aalala sa kinabukasan. Ayon sa Matthew 24, inilarawan ni Jesus ang mga tao noong panahon ni Noe. Kumakain sila, umiinom sila, nag-aasawa sila, namumuhay sila sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Walang masama sa pagkain, walang masama sa pag-inom, walang masama sa pag-aasawa o pagtatrabaho. Ang problema dito, kaibigan, ay nabuhay sila na parang walang darating na paghuhukom at walang pananagutan sa Diyos. Maaari rin tayong maging ganoon, di ba? Napakaabala natin sa buhay na ito na nakakalimutan natin ang buhay na walang hanggan. Abala tayo sa trabaho, abala tayo sa negosyo, abala tayo sa media, o abala tayo sa mga problema. Abala tayo sa mga pangarap. At unti-unti nating nakakalimutan ang Diyos, kaibigan. Hindi masama ang mga responsibilidad sa buhay, ngunit hindi dapat maging dahilan ang mga ito upang mawala ang Diyos sa sentro ng ating buhay. Ang mundo ay hindi dapat maging sentro ng ating buhay, mga kaibigan. Maraming bagay ang maaaring magbigay sa atin ng kasiyahan. Pera, trabaho, bahay, sasakyan, katanyagan, posisyon, teknolohiya, mga ari-arian. Ngunit lahat ng ito, mga kaibigan, ay pansamantala lamang. Hindi masama ang magkaroon ng mga bagay na ito. Ngunit kapag ang mga ito na ang naging pinakamahalagang bagay sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng problema. Sapagkat darating ang panahon na kailangan nating iwan ang lahat. Hindi natin madadala lahat ng mga bagay sa kabilang buhay. Ang ating pera, no? Ang ating trabaho, ang ating sasakyan. Hindi natin madadala ang ating bahay, ang ating posisyon, mga ari-arian. Ang pinakamahalagang kayamanan, mga kaibigan, ay ang ating relasyon sa Diyos. Ang ating relasyon sa Diyos. Kumusta naman? Kaya habang may panahon pa, kaibigan, ilagay natin ang Panginoon sa sentro ng ating buhay. Ang pananampalataya ay kailangang buhay. Kailangang buhay ang ating pananampalataya. Hindi sapat na sabihin natin, Kristiyano ako. No? Hindi sapat po yun. Kristiyano ako. Ang tanong ay, makikita ba si Kristo sa ating buhay? Sa iyong buhay, kaibigan? Makikita ba si Kristo? Makikita ba siya sa paraan ng pakikitungo natin sa ating pamilya? Makikita ba siya sa paraan ng pakikipag-usap natin sa iba? Makikita ba siya sa ating trabaho? Sa ating mga desisyon? Makikita ba siya kapag tayo ay galit? Makikita ba siya kapag tayo ay nasasaktan? Kapag walang nakakita sa atin? Ang tunay na pananampalataya, mga kaibigan ko kay Kristo, ay hindi lamang sa salita. Ito ay buhay na may bunga. Kung tunay nating hinihintay si Kristo, dapat makita sa atin ang pag-ibig, kabutihan, pagpapatawad, katapatan, kababaang loob, at pagsunod. Ang panalangin ay bahagi ng paghahanda. Kung nais nating maging handa, kailangan nating magkaroon ng buhay pananalangin.
Ang panalangin ay hindi lamang paraan upang hilingin ang gusto natin, no? Hindi lamang 'yon. Ito ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa panalangin, natuto tayong makinig. Sa panalangin, inilalapit natin, no, ang ating puso sa Panginoon. Sa pananalangin, humihingi tayo ng lakas upang labanan ang tukso. Sa panalangin, humingi tayo ng karunungan. Ipinapahayag natin ang ating pagsisisi. Ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang ating kinabukasan. Kapag ang panalangin, mga kaibigan, ay nawawala sa ating buhay, unti-unti na ring nanghihina ang ating espiritual na buhay. Kaya huwag nating hayaang mawala ang pananalangin. Ang salita ng Diyos ay dapat maging gabay, mga kaibigan. Hindi natin malalaman kung paano mamuhay ng handa kung hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Kaya kailangan natin ang salita, no? Ang kanyang salita. Ang Biblia ay hindi lamang aklat na binabasa tuwing may worship service. Ito ay gabay sa ating buhay. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, natutuhan natin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Natutuhan natin ang karakter ng Diyos. Natutuhan natin ang kanyang mga pangako. Natutuhan natin kung paano mamuhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Kaya ang tanong, mga kaibigan, gaano kadalas nating binubuksan ang ating Biblia? Hindi lamang may Biblia ba ako? Kundi binabasa ko ba ito? Isinasabuhay ko ba ito? Kapag maghanda sa pamagitan ng paglilingkod. Ang paghahanda ay hindi pagiging tahimik lamang sa paghihintay. No? Hindi habang hinihintay natin ang Panginoon, kailangan nating maglingkod. May mga taong nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng panalangin, nangangailangan ng encouragement, nangangailangan na makarinig ng mabuting balita. May mga pamilya na nangangailangan ng suporta. May mga kabataang nangangailangan ng gabay. May mga taong naliligaw at naghahanap ng pag-asa. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong maging instrumento niya. Kaya gamitin natin ang ating buhay, mga kaibigan, no? Gamitin natin ang ating buhay sa paglilingkod. Huwag nating sabihin, wala akong maibibigay. May oras ka, kaibigan. May kakayahan ka. May karanasan ka. May panalangin ka. May salita kang maaaring makapagpalakas ng iba. At higit sa lahat, mayroon kang patutuo tungkol sa kabutihan ng Diyos. Ang paghahanda ay hindi para sa ating sarili lamang, mga kaibigan. Kapag naintindihan natin ang pagbabalik ni Kristo, hindi lamang dapat ang ating sarili ang ating iniisip. Dapat din nating isipin ang ibang tao. May mga mahal natin sa buhay na maaaring malayo sa Diyos. May mga kaibigan tayong hindi pa nakakarinig ng malinaw tungkol kay Kristo. May mga kabataan na naghahanap ng direksyon. May mga taong puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Ang tanong, mga kaibigan, ano ang ginagawa natin upang maabot sila? Hindi natin maililigtas ang ibang tao sa pamagitan ng ating sariling lakas. Hindi. Ang kaligtasan ay sa Diyos.
Ngunit maaari tayong maging instrumento upang marinig nila ang mabuting balita. Kaya habang naghihintay tayo, mga kaibigan, no? Habang naghihintay tayo sa Panginoon, mag-ibanghilyo tayo. No? Magbahagi tayo. Manalangin tayo para sa iba. Huwag mong hintayin ang huling sandali. Napakaraming tao ang nagsasabi, may panahon pa. Ngunit, kaibigan, hindi natin alam kung hanggang kailan. Hindi natin alam kung kailan darating ang huling araw ng ating buhay. Hindi natin alam kung kailan mawawala ang isang pagkakataon. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Kaya ang pinakamagandang panahon, mga kaibigan, upang maghanda ay ngayon. Ngayon na. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Hindi kapag convenient na. Ngayon na. Ngayon. No? Kung may kailangang ayusin sa relasyon mo sa Diyos, ayusin mo na ngayon, kaibigan. Kung may kasalanan kailangan mong pagsisihan mo na ngayon. Kung may kataong kailangan mong patawarin, simulan mo na ngayon. Kung may tawag ang Diyos sa buhay mo, sumagot ka ngayon. Ang tunay na paghahanda ay nagbibigay ng kapayapaan. Totoo po yun, mga kaibigan. Nagbibigay ng kapayapaan. Kapag handa ang isang tao, hindi siya kailangang mabuhay sa patuloy na takot. Kung tayo ay nasa Panginoon, maaari tayong magkaroon ng kapayapaan. Hindi ibig sabihin na wala tayong mga problema. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo matatakot. Ngunit alam natin kung kanino tayo kumakapit. Kapag dumating ang pagsubok, may Diyos na kasama natin. Kapag dumating ang kamatayan, may pag-asa tayo kay Kristo. Kapag dumating ang hinaharap, kaibigan, alam nating hawak tayo ng Diyos. Kapag ang paghahanda ay hindi lamang tungkol sa takot sa darating, ito ay tungkol sa pagtitiwala sa Diyos na darating kasama natin sa bawat bukas. Panahon na para magising, mga kaibigan. Marahil, may ilan sa atin na kailangang magising sa espiritual na buhay. Hindi dahil wala tayong alam, kundi dahil alam na natin, ngunit hindi natin isinasabuhay. Alam natin na dapat tayong manalangin, ngunit hindi tayo nananalangin. Alam natin na dapat tayong magpatawad, ngunit hindi tayo nagpatawad. Alam natin na dapat tayong maglingkod, ngunit inuuna natin ang ating sarili. Alam natin na dapat tayong lumapit sa Diyos, ngunit patuloy tayong lumalayo. Panahon na, kaibigan. Panahon na para magising. Panahon na para bumalik. Panahon na para manalangin. Panahon na para magbago. Panahon na para seryosohin ang ating relasyon sa Diyos. Mga minamahal na kapatid ko kay Kristo, ang buhay ay mabilis lumipas. Mabilis lumipas. Ang mga taon ay lumilipas. O, hayaan mo, matatapos na ang Agosto. September na, di ba? Ang mga araw ay lumilipas. Ang ating lakas ay nagbabago. Ang mga pagkakataon ay dumarating at nawawala. Ngunit, ang pangako ng Diyos, mga kaibigan, ang pangako ng Diyos ay nananatili na darating si Kristo. Yun ang pangako niya. Darating ang Panginoon. At dahil hindi natin alam kung kailan, ang tamang tugon ay hindi takot, kundi kahandaan. Kahandaan. Kaya ngayon, mga kaibigan, tanungin natin ang ating mga sarili. Handa na ba ang puso ko? Handa ba akong humarap sa Panginoon? May bahagi ba akong
O may bahagi ba ang aking buhay na hindi ko pa isinusuko sa Diyos? May kasalanan ba akong kailangang pagsisihan? May taong kailangan kong patawarin? May tawag ba ang Diyos na matagal ko nang binabaliwala? Ginagamit ko ba ang aking buhay para sa kanyang kaluwalhatian? Ang mensahe ng Diyos, mga kaibigan, sa atin ay simple lamang. Panahon para tayo ay maghanda. Huwag nating sayangin, mga kaibigan. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ibinibigay ng Panginoon. Huwag nating ipagpaliban ang pagsisisi. Huwag nating ipagpaliban ang paglilingkod. Huwag nating ipagpaliban ang pagpapatawad. Huwag nating ipagpaliban ang pagbabalik sa Diyos. At higit sa lahat, kaibigan, huwag nating ipagpaliban ang pagtanggap at pagsunod kay Hesukristo. Sa pagdarating ang araw na makikita natin ang katuparan ng kanyang pangako. Hindi natin alam ang araw, mga kaibigan. Hindi rin natin alam ang oras. Ngunit alam natin na tapat ang Diyos. Kaya habang naghihintay tayo, kaibigan, mamuhay tayo ng may pananampalataya. Habang naghihintay tayo, mamuhay tayo ng may kabanalan. Habang naghihintay tayo, maglingkod tayo, magmahal tayo, ipangaral natin ang mabuting balita. Manatili tayong nakakapit kay Kristo. Panahon na para tayo ay maghanda. Hindi lamang para sa isang pangyayari sa hinaharap, kundi para sa isang buhay na ngayon ay nakasuko sa Diyos. Maghanda sa puso, sa pananampalataya, sa pagsunod, sa paglilingkod, sa pagbabalik ni Kristo. Kapag dumating ang Panginoon, naway matagpuan niya tayong hindi natutulog sa pananampalataya, kundi gising, kundi handa, tapat at naghihintay sa Kanya. Kaya maging handa rin kayo, mga kaibigan, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi natin inaasahan. Manalangin tayo. Aming Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita at sa paalala na panahon na upang kami ay maghanda. Tulungan mo kaming maging tapat, mapagbantay at laging malapit sa iyo. Linisin mo ang aming puso, palakasin ang aming pananampalataya at gabayan mo kami sa bawat araw upang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Naway matagpuan mo kaming handa at tapat sa araw na iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen.